Magandang araw, Kuya Ali. Ako si Raymart, 21 gulang at nakatira sa Mandaluyong. Ang aking kwento ay tungkol sa aking karanasan na nangyari noong 2016. Lumipat ako sa isang lumang apartment sa gilid ng bayan. Hindi ko na lang babanggitin ang tunay na pangalan. Murang-mura ang renta. Tahimik, walang kapitbahay sa kaliwa. Sa kanan naman, abandonadong lote na puro damo at sirang bakod. Noong unang gabi, maayos naman ang lahat. Pero eksaktong 3 AM, nagising ako. May narinig akong tok, tok, tok. Akala ko daga lang sa kisame. Pero ang tunog galing sa loob ng aparador. Hindi ko ito binuksan. Sumunod na gabi, nagising ulit ako sa parehong oras. 3 AM. May tunog ulit sa aparador. Dahan-dahan akong bumangon. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang ilaw. Tumigil ang tunog. Lumapit ako sa aparador. Pagbukas ko, wala. Pero may napansin akong kakaiba. Ang mga damit ko, nakaharap lahat sa iisang direksyon. Parang may nakatayo roon kanina. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Sinadya kong manatiling gising bago mag 3 AM. 3 AM na nga, walang tunog. Akala ko tapos na. Pero habang nakahiga ako, nakaharap sa kisame, napansin ko sa gilid ng mata ko, may anino sa loob ng aparador. Hindi ko ito binuksan. Hindi ako gumalaw, pero malinaw kong nakita. May ulo, may nakasilip, at nakatingin ito sa akin. Kinabukasan, napansin ko ang lumang salamin sa loob ng aparador. Hindi ko iyon pag-aari. Sa salamin, may gasgas na parang sulat. Huwag mo akong tignan kapag 3 AM. Yun ang nakasulat sa salamin. Hindi ko alam kung sino ang nagsulat noon. Hindi ko sinunod ang babala. 3 AM, nagising ako. Dahan-dahan kong ibinuka ang mata ko at tumingin ako sa aparador. Bukas ito. Hindi ko naaalalang binuksan ko iyon. Sa loob, may nakatayo. Isang babae. Mahaba ang buhok. Takip ang mukha, nakasuot ng lumang puting damit na parang nabasa at natuyo na may mantsa. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin ako makagalaw. Pagkatapos ng ilang segundo, unti-unti nang itinaas ang ulo niya. Wala siyang mata. Nagising ako kinabukasan na nasa sahig. Sarado ang aparador. Akala ko panaginip lang, pero may marka ang sahig. Parang bakas ng basang paa papunta sa kama ko, at sa paanan ng kama may hibla ng mahabang buhok. Hindi na ako nakatulog, umupo lang ako sa kama, nakatitig sa aparador. 3 AM ulit, dahan-dahang bumukas ang pinto nito. Kahit walang hangin, may narinig akong bulong. Mahina, direkta sa tenga ko. Tumingin ka sa akin. Ramdam kong may malamig na hininga sa batok ko. Pero ang aparador ay nasa harapan ko. Kung nasa harapan ko siya, sino ang nasa likod ko? Kinabukasan, may bagong sulat sa salamin. Huli na. Sinubukan kong umalis sa apartment, pero sabi ng landlord, wala raw akong kontrata. Wala raw umuupa sa unit na iyon sa loob ng 10 taon. Ipinakita ko ang susi. Hindi raw iyon sa kanila. Hanggang sa huling gabi ko na sa apartment, hindi ko alam kung anong petsa na. Hindi ko na maramdaman ang oras, pero muli nagising ako. 3 AM. Bukas ang aparador. Wala nang babae sa loob. Nasa harap ko na siya. Nakaupo sa paanan ng kama. Unti-unti siyang gumagapang palapit. Habang lumalapit siya, napansin ko ang mukha niya. Kamukha ko. At dun nagtatapos ang aking kwento. Hindi man ito nakakatakot, pero sana ay magsilbi itong aral sa ating lahat.